Guys, what is up? Tayo ngayon sa Pergas. Nagpahangin lang ako. Lambot pala ng gulong. Importante din kasi ito guys yung tire pressure. Kasi once masyadong malambot yung gulong mo, nakaka-apekto sa takbo. Kumbaga, iba yung play kapag nasa tamang tire pressure yung mga gulong mo. So, okay na. So guys, matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. Ngayon na lang ulit. Kamusta naman kayong lahat? Medyo busy kasi guys Ngayon, punta ako sa San Pablo. Kasi guys, update ko nga pala, nakahanap na ako ng trabaho sa wakas. Yehey! Ngayon, yung sinabit kong requirements, kulang pa. So, kuha ako ngayon ng SSS static at saka yung Pag-ibig static. Ilang beses ko nang pinagbabalakang mag-vlog guys. Kaya lang, pagkapaalis na ako saka uulan. Tapos syempre, hindi ako makakaalis nun. Yung GoPro natin, hindi naman pwedeng pangbasa na. Kasi open na yung nito dun dito sa takip niya, sa may battery. So papasukin na siya ng tubig. Kasi hindi naman pwedeng hindi mo palitan yung case niya, yung dun sa sarahan ng battery. Hindi mo malalagyan ng mic adapter. So kailangan i-open talaga siya. Kahit may trabaho na naman ako guys, makakapag-vlog pa rin tayo. Kasi yung pasok ko, hanggang 3 PM lang naman yung pasok ko. So 3 PM out na ako. Kaya okay na okay, makakapag-vlog pa. Parang napaba itong isang site meron sa GoPro users group guys. Yung mga may GoPro Hero 9, Hero 10, tsaka Hero 11, madalas may nag-aano sa group about dun sa issue. Kasi nagkakaroon ng issue yung kanila. Iba't ibang issue. Yung iba hindi nagtutuloy kapag tina-turn on. Yung iba nagre-record tapos namamatay. Yung iba talagang totally hindi magamit kahit may battery. Buti yung sa atin, hindi naman ako nakaranas ng ganong mga difficulties, mga malfunction. Salamat na lang sa Ama. Siguro may 3 taon na sa akin tong GoPro na to. Buhat nung binili ko. Shopee Gaming lang to Siguro yung karamihan sa atin na bumibili online nagkakaroon ng phobia kasi nga ang daming nai-scam, di ba? Grabe spalto dito, guys, Hindi na magandang daanan. Dito na tayo sa Pila, Laguna. Buti na lang hindi masyado mainit ngayon, guys. May araw pero medyo kulimlim siya kaya sakto. Buti na lang. Pero sana wag nang umulan. Ganyan na lang. Siguro guys, maraming nakakakilala sa inyo kay Kapwa. Taga dito lang din siya sa amin sa Laguna. Ayun yung shop niya guys Ayan guys, Gile Kapwa. Dito sa may highway na to, medyo pangit lang ang daan dito guys. Puro bakbak yung yung daan, yung espalto. Ewan ko lang kung nagawa na to. Puro bakbak pa rin Kaya hirap din kapag nagra-ride ka kapag unfamiliar terrain, o yung first time mo pala makapag-ride dun sa lugar na yon. Tapos medyo mabilis ka, isang pothole lang, yari na, semplang. Dito kahit na medyo alam ko na yung mga lubak, mga bakbak na daan, hindi pa rin ako masyadong nagpapakampante. Laging nasa isip ko guys ang aksidente. Wala namang pinipiling oras yan anytime pwede kang maaksidente. Pero syempre iba pa rin yung nag-iingat ka. Kumbaga may laban ka, maaksidente ka man. Pero wag naman sana mahirap maaksidente. Ako, aminin ko guys, nung una-una akong nagdadrive, nung mga bago pa lang sa akin tong kasi dito ako natuto sa motor na to, dito sa Raider ko Ang dami ng pangyayari, siguro, hindi naman siguro sobrang dami. Siguro may 2-3 beses na siguro na muntikan akong maaksidente. Pero dahil sa hindi naman ako mabilis masyado magpatakbo, naiiwasan ko. O nakakapag-react agad ako. Laging mong iisang tabi yung kaba mo sa pagdadrive. Kasi hindi ka makakapag-isip talaga na ng mabuti kapag kakabato ka. Kahit naman siguro saan Pero ngayon guys, syempre ano na tayo, defensive rider na tayo. Defensive driver na tayo.
At saka isa pang iniingatan ko lagi guys, ito lagi kong sinasabi sa mga previous vlog ko, yung intersection. Kasi ang dami talagang na-aksidente dyan. Kahit nga hindi sa intersection ang daming na-aksidente. Kaya napakalaki ng respeto ko dyan. Although malaki naman ng respeto ko sa daan dito sa highway, pero iba sa intersection. Kasi sa intersection guys, talagang karamihan ng intersection, hindi mo kita yung kung may i-intersect sa'yo. Chill lang ang ride. Isipin mo, kung halimbawa parehas kayong 60, 70, tapos magsasalpukan lang kayo sa gitna. Isipin mo, napakalakas nun guys. 60 plus 60, 120 kph. Yun yung damage, yun yung lakas ng impact. Pagkakalam ko, ganun ina-add yun guys yung lakas ng impact. Pero kung tutusin yung 60, hindi pa naman ganun kabilis yun. Pero sobrang laking damage kapag intersection, di ba? Kasi halos parang head on na kayo nun head on na talaga. Kaya guys, yan lagi ang sinasabi ko pagka napapapunta sa topic na ganito. Respeto natin yung intersection guys, especially yung mga intersection na hindi natin kita yung kung may i-intersect sa ating sasakyan, kung may magko-cross din na sasakyan. Kaya kahit nalinis yung intersection guys, tigil tayo sa intersection. Tigil muna, tapos tingin kung may tatawid. Pag na-sure natin na wala, saka tayo tumawid. Ano ba naman yung ilang segundo na titigil tayo, di ba? Na mabagal tayo. Kaysa naman ilang segundo lang maaksidente pa tayo, di ba? Dahil lang dun sa intersection. Grabe talaga daan dito ba? Makadaan na nga nandito sa tabi. Bali wala din yung patche ng espalto dito Parang baku-baku din. Mas okay naman kaysa walang patche, kasi pothole talaga yung pagka napatchihan. Anyways, dito sa amin guys, dalawa kasi ang kuhaan ng pwede mong puntahan kapag kukuha ka ng Pag-ibig band number, tsaka BIR, tax o TIN number. Isa sa Calamba, tsaka isa sa San Pablo. Kung taga sa amin ka o Magdalena, halos parehas lang, pero medyo mas malapit-lapit ng konti itong San Pablo. Tsaka mas hindi crowded. Hindi crowded sa sa motorista. Kaya mas maganda pa rin dito sa San Pablo. Kasi kagaya nga ng sabi ko, yung volume naman ng traffic dito, hindi naman kasing bigat ng nasa Calamba at Los Baños. Dito, kahit ganito, kahit sabihin na nating mabagal, umuusad. Doon talagang nagka-traffic guys, ang tagal talaga. Kaya mas maigi-igi pa dito. Siguro doon sa intersection, kasi may intersection din dito guys Yung intersection na yon guys, pagka kumanan ka papuntang Bae, Laguna, doon tayo sa kaliwa. Kasi doon yung pa San Pablo naman. Ito, okay na. Ayan guys okay na kagad. Samantalang sa Calamba guys, napakatagal niyan. Ilan pating traffic ang dadaanan mo doon. Kung sa isang traffic guys, pares tagte 10 minutes, nasa 4 ata ang dadaanan mong ganun, o 3, o di 30 minutes, o kaya 40 minutes. Tagal din guys. Sa akin lang pala guys, ang naging parang depekto, o hindi naman siguro depekto talaga, dahil siguro sa battery nitong GoPro ko. Yung isang original battery na GoPro, which is yung kasama talaga, included na dun sa package, ang tagal malobat. Siguro may 1 oras at kalahati. Ganun siya katagal. Pero yung dalawa kong binili na Telesin battery, GoPro Hero 9, Hero 10, siya guys, siguro mga nasa 1 oras lang. Lobat na kagad siya. Magkaparehas lang naman sila ng mAh, milliampere hour. Kung bakit ganun. Siguro iba talaga yung yung original na GoPro battery talaga. Makunat. Ewan ko kung pwede dito yung Enduro sa GoPro Hero 9, Enduro battery na included dun sa package ng GoPro Hero 11. Yun ang magandang battery pang matagalan talaga. Magandang battery nun, Enduro battery. Pero hindi ko lang alam kung ilang oras siya tumatagal. Kung tumatagal siya ng 2 oras, okay pa rin naman. Pero mas maganda kung sakaling 2.5 hours o 3 hours. Sarap. Isang battery lang kahit medyo may presyo. Ox na ox. Yun, kaya pala nagka-traffic. Yun yung intersection na sinasabi ko guys. Dinampasan natin. Dito, wala na, luwag na ulit. Ewan ko kung San Pablo na to o sako pa siya ng Kalawan. Pero okay na yung daan okay na. Walang masyadong pothole. Maganda pa yung daan dito. Kapag sila kuya. Uy, naambon na. Napatak-patak na yung ambon. Sana naman hindi tumuloy. Pero mapanganib. Maligpit na yung GoPro guys. Mamaya na lang ulit guys, balikan ko kayo. Sa abutin.